When was the last time na tinawag ninyo ang Espiritu Santo kapag pinanghihinaan kayo ng loob? When was the last time na tinawagan ninyo ang Espiritu Santo dahil nalilito kayo at kailangan ninyo ng karunungan? When was the last time na nagdasal kayo sa Espiritu Santo dahil kailangan ninyo ng gabay sa inyong buhay? Kung minsan una pa nating kinukonsulta yung ating mga kumarit kumpare, yung ating mga matalik na kaibigan, yung ating mga kamag-anak, walang masama doon. Pero tandaan mo, lahat ng kinukonsulta mo sa mundo, kulang din ang kanilang pangunawa, kulang din ang kanilang kakayanan at nalalaman. Amen? Pero sino ang maaari mong lapitan na sapat ang kaalaman, sapat ang biyaya, sapat ang karunungan na pwedeng ibigay sa iyo? Walang iba kundi ang Espiritu Santo na nandyan lang sa puso mo, naghihintay lang na siya ay tawagin mo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ay paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Marami po akong kasama sa paglilingkod ng mga kabataan at ngayon po ay papalapit ang finals week nila. Sabi nung iba sa akin, Father, ngarag na po kami sa pagpapasa ng mga requirements, sa pagre-review, sa pag-iisip kung paano nga ba nila mairaraos itong semester na ito. Nandiyan na ang bakasyon, kumakaway-kaway na sa kanila, pero hindi sila makararating doon hanggat hindi nila natatapos yung mga kailangan nilang tapusin. Kaya ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan nila ngayon, yung struggle ng buhay estudyante, kasi dumaan din naman po ako dyan. No? At siguro karamihan sa atin, dumaan din naman sa mga tinatawag nating mga school blues o mga struggles natin bilang mga estudyante. Tama? At alam naman natin na lahat ng ito ay may dahilan. Kaya tayo nagsusumikap na matuto, kaya tayo nagsusumikap na paunlarin yung mga kakayanan natin sa eskwelahan pa lang, dahil ang goal ay hindi lang naman yung makagraduate. Ang goal ay pagkatapos ng graduation, maging maayos ang buhay natin. Amen? Everything is preparation. Pakiulit nga po. Ang lahat ay paghahanda lamang sa tatahakin nating buhay sa hinaharap. At sa ganito natin dapat makita yung 50 araw na pagdiriwang natin sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kanyang pagtuturo sa kanila, sa kanyang muling pagkabuhay, ang lahat ng pagninilay natin sa loob ng 7 linggong ito. Ang lahat ng ito'y paghahanda
Para saan? Para gampanan natin ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Kaya nga ngayon ay pagtatapos ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At alam ninyo, parang graduation ito. Sa Tagalog, pagtatapos. Pero sa Ingles, ang graduation ay commencement exercises. Ang ibig sabihin nun, pagsisimula. Kaya ngayong araw na ito, sa pagdating ng Espiritu Santo, ito yung kinikilala natin na grand launching ng Simbahang Katolika o pagsisimula ng misyon natin bilang simbahan. Kaya narinig natin sa unang pagbasa, sa araw ng Pentecostes o sa pagbaba ng Espiritu Santo, nagkaroon ng karunungan, ng lakas at ng lakas ng loob yung mga alagad ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita, and very instantly, nagkaroon ng libu-libong kasapi ang ating simbahan. Kaya ito yung paalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, na hindi tayo nag-aaral, sumasampalataya, nagdarasal para lang sa wala. Lahat ng ito'y paghahanda natin sa pagsuong natin sa misyon sa buhay, sapagkat ito yung tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Mainam na balikan natin ano ba ang nangyari nung unang araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Nung Easter Sunday, natatandaan ba ninyo? Ano ang ginawa natin? Yung pagsasariwa ng ating mga pangako sa binyag. Natatandaan pa ninyo? Because it is in baptism that we have received first the Holy Spirit. Masasabi natin na yun yung unang Pentecost experience natin. Kahit wala pa kayong muwang noon, tinanggap na ninyo ang Espiritu Santo. Kaya pag tinanong ko kayo, nasa ng Espiritu Santo? Ituro nyo sa akin, nasa ng Espiritu Santo? Nasaan? Hindi kayo to kailangang magturo kung saan. Dahil ang Espiritu Santo nasa sa iyo. Nasa kalooban mo. Do I hear an amen? Nasa ng Espiritu Santo? Nasa kalooban natin. Kaya po, ano ang ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo? Pinapaalala sa atin, we are given identity. Sabihin nyo nga, identity. Dati, anak lang kayo ng magulang ninyo, pero dahil sa Espiritu Santo, sabi ng Galatians chapter 4, we can call God our Father because of the Holy Spirit. Kaya ikaw, anak ka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit hindi halata, anak ng Diyos yan. Kahit wala sa muka, anak ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yung sabi ng mga matatanda, pag naiinis sa inyo, anak ka ng teteng. Hindi. Lahat tayo, anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Anak ka ng Diyos. Kaya alam ninyo, yung identity na yan, yung pagkakakilanlan na yan ay kayamanan ng bawat Kristiyanong binyagan. Sabi ng mga magulang natin, ang pinakamagandang pamana na maibibigay ko sa iyo, anak, ay edukasyon. Hindi yan mananakaw ng kahit na sino. Tama o mali? Pero ang pamana sa atin ng Diyos na hindi mananakaw kahit na sino, kahit wala ka pang edukasyong tinanggap sa mundong ito, kahit na ano pang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, ano ang meron ka na hindi pwedeng agawin sa iyo ng iba? Ang dignidad mo bilang anak ng Diyos. No one can take that away from you. Kahit na pagdudahan ka ng iba, kahit maliitin ka ng iba, kahit mahirap ka sa buhay, kahit asensado ka sa buhay, lahat tayo, iisa lang ang pagkakakilanlan natin. Isa lang ang tingin ng Diyos sa atin. Tayo'y kanyang mga anak dahil sa Espiritu na ating tinanggap. Amen? At lahat tayo bilang mga anak ay nakaranas sa maging anak ng ating mga magulang. Tama? Taas ang kamay ng mga naging anak dito. Taas ang kamay ng mga anak dito. O yung mga hindi nagtaas ng kamay, putok ba kayo sa buho? Hindi ko alam kung saan kayo galing. Pero lahat tayo naging anak. Amen? At bilang anak, naranasan natin na yung pagiging anak ay hindi lang apelido, yung pagiging anak ay hindi lang status o isang relationship mo sa parent mo. Ang pagiging anak, it is also a responsibility. Yes or no?
Anong responsibilidad mo sa magulang mo? Ayon sa banal na kasulatan, sila'y dapat nating igalang at sundin. Sa pagkaunawa na ang layunin ng mga magulang para sa mga anak at ang kagustuhan ng magulang para sa anak ay para sa ikabubuti nila. Tama? Ganon din ang Diyos. Nang tayo ay naging anak niya, meron siyang kalooban para sa atin. At ano ang kalooban niya para sa atin? Magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At paano natin maa-achieve yun? Paano tayo magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya? Tanong niyo sa akin, paano? Kung susundin natin ang mga utos niya. Pansinin niyo, lahat ng hirap natin sa buhay nanggagaling sa kasalanan. At ano ang kasalanan? Ang pagsuway natin sa kanyang kalooban. Kasama sa pagsunod natin sa kanyang kalooban ay yung ating misyon na tinanggap nung tayo binyagan. At yun yung ipinaalala sa atin last week. Ang ating misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Ipinaalala ko din last week that when we speak about evangelization, we do not only speak about preaching. Preaching is just part of it. Bahagi nito yung paggamit mo ng salita sa pagpapahayag ng mabuting balita, pero pinailala sa atin last week na sa pamamagitan ng buhay natin, sa pamamagitan ng pagkilos natin, na ipapahayag natin ang mabuting balita. Tama o mali? Pero alam ninyo, kahit kaya nating magsalita, kahit kaya nating ipakita sa gawa, kaya nating ipakita sa gawa at salita at pagpapahayag ng mabuting balita, sa totoo lang, mararamdaman nyo sa sarili ninyo, parang kulang ako palagi. Listen to me. You won't believe this. There are times that I am not convinced about my homilies. Minsan, nagdududa rin ako kung yun bang mga pagninilay ko, maganda ba at nakatutulong ba sa mga tao. Kasi minsan, hindi ako masaya. Ba't ba ganun lang yung na-prepare ko? Parang laging kulang. Parang may kulang. Then I will be surprised. Someone would approach me after Mass. Minsan, teary-eyed pa. Father, sobrang na-touch po ako sa homily ninyo. Sa loob-loob ko, nagte-thank you ako syempre. Na-appreciate ko. Sabi ko, salamat sa Diyos at salamat din po sa appreciation ninyo. Pero minsan iniisip ko, ano maganda ron? Because sometimes, it's not about you. It's about the Holy Spirit inspiring other people. Kapag kulang ka, ang Diyos pala ang magpupuno sa kakulangan mo para ito'y maging ganap. And that is what the Holy Spirit does to us. Just do your best and God will do the rest. Pakiulit nga po yun. Pakiulit ng mas malakas. But how can God work in your life if you will not move? Para kumilos ang Diyos sa buhay mo, kailangan kumilos ka din muna. Yan ang nangyari sa mga alagad. Kung ano yung sinabi ni Jesus, manatili kayo sa Jerusalem, hintayin ninyo ang Espiritu Santo. At sa araw na yon, sabi sa Ebanghelyo ngayon, lahat ng hindi nyo maintindihan, maiintindihan ninyo. At kung nanghihina ang inyong loob, and if you doubt yourself about what you can do, the Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will guide you about what you are to do. Mahirap magpatawad, pero kalooban ng Diyos yon. Pero kung ang palagi mong titingnan ay yung hirap at wala kang gagawing concrete steps para magpatawad, paano kikilos ang Diyos sa buhay mo kung ikaw mismo ayaw mong kumilos? Magpatawad ka. Ngayon, hindi mo ramdam yan na nagpapatawad ka. Pero naniniwala ako sa awa ng Diyos dahil sa Espiritu Santong nasa kalooban mo, balang araw yung pagpapatawad na yan, magiging taos na sa puso. Mahirap magbigay. Tama o mali? Lalo na kung alam mong ang ibibigay mo, para sa sarili mo, kapus na kapus ka na. Pero subukan mo. Subukan mo. At ang Diyos ang magpupuno ng kung ano man yung mawawala sa iyo.
Because that is what the Holy Spirit does to us. Alam ng Diyos na kulang tayo. Alam ng Diyos na kapos tayo. Pero dahil anak niya tayo, hindi niya tayo pababayaang kulang. Pupunuin niya tayo ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Take courage. Lakasan mo ang loob mo. Ang nakikita mo sa sarili mo yung kakulangan mo, pero ang nakikita ng Diyos ay ang mga bahagi ng pagkatao mo na pwede niyang punuin ng kanyang biyaya. All we have to do is to trust the Holy Spirit working in us and through us. Kaya, sana magkaroon din tayo ng personal relationship and devotion sa Holy Spirit. When was the last time na tinawag ninyo ang Espiritu Santo kapag pinanghihinaan kayo ng loob? When was the last time na tinawagan ninyo ang Espiritu Santo dahil nalilito kayo at kailangan ninyo ng karunungan? When was the last time na nagdasal kayo sa Espiritu Santo dahil kailangan ninyo ng gabay sa inyong buhay? Kung minsan una pa nating kinukonsulta yung ating mga kumarit kumpare, yung ating mga matalik na kaibigan, yung ating mga kamag-anak, walang masama doon. Pero tandaan mo, lahat ng kinukonsulta mo sa mundo, kulang din ang kanilang pangunawa, kulang din ang kanilang kakayanan at nalalaman. Amen? Pero sino ang maaari mong lapitan na sapat ang kaalaman, sapat ang biyaya, sapat ang karunungan na pwedeng ibigay sa iyo? Walang iba kundi ang Espiritu Santo na nandyan lang sa puso mo, naghihintay lang na siya ay tawagin mo. Amen? Kaya ngayon linggo ng Pentecostes, sana kahit kagaya tayo ng mga estudyante na natatakot kung anong magiging resulta ng finals nila by the end of next week. Sana kung kagaya tayo ng mga estudyante na very anxious at hindi alam ang gagawin, anong mga bagay ang uunahin, paano malalampasan ang mga pagsubok na ito, di ba? Kahit natapos ka na sa eskwelahan, hindi naman natapos ang mga test. Di ba? May mga pagsubok na dumarating pa rin sa buhay. Para saan ba ng lahat ng iyan? Lahat ng iyan ay paghahanda para gampanan mo ang iyong misyon. Lahat ng pagsubok sa buhay na pinagdaanan ko, yun yung mga pinaguhugutan ko, kaya may binabahagi ako sa inyo. At kayo din, lahat ng pinagdaanan ninyo sa buhay, lahat ng ito magiging instrumento para kayo ay maging successful sa inyong mga misyon sa buhay. Amen? At ganyan ang Espiritu Santo. He makes sense out of things that seems to be no sense. Nagkakaroon ng kabuluhan yung mga bagay na iyong pinagdadaanan na sa tingin mo ngayon walang kahulugan. Pero balang araw mauunawaan mo, lahat pala ng iyan, puhunan. Parang iyong buhay ay maging ganap at kasiyasiya. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.